Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. So welcome back po sa ating usapang gulayan, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, so sa hapong ito mga ka-farmers, ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa mga insecticide na ating ginagamit. So para po sa kaalaman sa lahat mga ka-farmers, at bago po natin pag-usapan, mega love shout out po sa lahat nating mga audience, no? Mga sharer, commentator, mga new subscriber. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po at mega love shout out po sa ating lahat. So ngayon mga ka-farmers, may ibabahagi lang po akong kaalaman patungkol po, no, sa mga insecticide na ating ginagamit. Okay, so unang-unang mga ka-farmers, mas maganda lalo na sa mga baguhan at wala pang idea kung paano natin gagamitin. Kailangan natin mga ka-farmers, no, basahin natin ang mga label, ang mga nakatugon, para alam natin mga ka-farmers. Una, kung halimbawa ay sa pag-ikot mo at pag-check mo sa mga pananim mo, nagkakaroon po ng white fly. Tapos hindi lang white fly, meron pang mga ka-farmers nung tinatawag natin mga thrips, mga aphids at saka brood mites. So kung halimbawa ikay gumagamit po ng pesticidyo, example alika, mas maganda mga ka-farmers na alam nimo ang insecticide na inyong ginagamit, kung ano ang kaya niyang i-control. So yun po ang pinaka mahalaga mga ka-farmers. Tapos ang dosage. Okay, so sa pagbasa mo sa label mga ka-farmers, makita mo, no, ang insecticide na yon, na yung insecticide po pala ay pwede po pala sa white fly. Okay? Tapos pangalawa, pwede siya sa aphids. Pangatlo, pwede siya sa mga mites. Okay, at iba pang mga sewing and sucking insects. Yun po mga ka-farmers ang pinaka-importante. Okay. Next, ang dosage. Mas maganda mga ka-farmers, alam natin ang tamang paggamit ng pesticide. Una, pag-apply, kasi nakalagay, halimbawa, alika ang ating napag-usapan, 3 to 5 ml. So yun ang po ang dosage sa, ulitin ko, 3 to 5 ml. So sa unang pag-apply mo mga ka-farmers ay nag 3 ml ka lang. Okay? Sa pangalawa, pwede pa din 3 ml. Kung napapansin mo mga ka-farmers, meron ng mga insekto, kasi ang prevention na ang ginagawa mo, pwede mo na gawing 4 ml. Tapos kung meron na nakakapasok na, pwede mo gawing 5 ml. So ganyan ang tamang paggamit mga ka-farmers, no, sa mga insecticide para po sa mga sewing and sucking insect. Okay, kung halimbawa mga ka-farmers ay ang gamit mo ay Benevia. Example natin, pagbasa mo mga ka-farmers, si Benevia may kakayahan pa lang mag-control, no, sa mga tulad ng nabanggit natin, mga fruit borer, example lang siya ha. Tapos mga mites, mga thrips. So ang dosage niya mga ka-farmers ay ano lang po siya ng 30 hanggang 40 ml. So ganun pa din, 30 ml sa umpisa, 35 sa pangalawa, kung meron nang nakakapasok 40. Hindi 30 tapos 20. Hindi ganyan mga ka-farmers. Tapos ang tamang paggamit mga ka-farmers ay alternate. Okay. Alternate tayo palagi sa mga pesticide o insecticide natin ginagamit para iwas immunity. Kasi pag ma-immune na sila mga ka-farmers, hindi na nila kaya i-control sa mga pesticide natin ginagamit ang mga sewing ang sucking insect. Ayan na to ang talong mga ka-farmers. Marami ng mga maliit na bunga at maganda na. So asahan natin to sa susunod na mga araw ay bigla lang dumami ang mga bunga nito dahil sa napakadaming bulaklak at napakadaming mga maliit na bunga. So yun po ang ating inaasahan mga ka-farmers. Okay, kasi nag-recover pa lang po ang ating talong sa yung nausok yung bulkan. So ngayon mga ka-farmers, tingnan nyo kung gaano nakaganda ang mga talbos. Tapos napakadami pang mga bulaklak.
So yun po ang aking napapansin ngayon. Napakaganda mga ka-farmers tingnan. Parang ano pa lang, parang hindi na stress, no? So yun po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Ang ma-share at maibahagi ko sa inyo sa hapong ito. Mas maganda alamin natin ang mga insekto, tapos ang ating insecticide na ginagamit kung ano ang kaya. Okay, din pangatlo mga ka-farmers na ibabahagi ko po sa inyo na kaalaman ay patungkol po, no, sa mga herbicide na ating ginagamit. Kasi mga ka-farmers ay ang iba, sir, ano bang ginagamit mong herbicide? Okay, so may mga tinatawag na tayong glyphosate ammonium at saka meron tayong glyphosate. Okay, ang glyphosate mga ka-farmers systemic po siya. Ang glyphosate ammonium ay contact po siya. So ibig sabihin ang lahat na matatamaan, yun lang po ang kanyang kayang i-control o mamatay. Okay, pero ang systemic mga ka-farmers, lahat na matatamaan, patay siya hanggang ugat. Tapos maganda ba siya nating gawing pang maintenance? Halimbawa ito talong, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, pwede naman natin siyang i-spray, pero dumating ang araw o panahon na masisira po, no, ang ano po, ang ating lupa, magka-acidity, tapos manghina. So mas maganda yung contact lang mga ka-farmers, yung friendly sa mga tanim na hindi makakasira. Kahit patamaan mo pa ang puno sa talong, wala tayong mapapansin na ano po mga ka-farmers, stress, no? So ang ginagamit natin na ngayon, nagamit na po tayo ng Glostar Contact Herbicide. Mura lang po mga ka-farmers, 400 lang. Sa 400 mo, makasampung tangke ka na, lalo na ngayon araw, okay? Pero sa tag-ulan, ang ginagamit kong contact herbicide ay yung Bariton. Kasi si Bariton mga ka-farmers, napakaganda ang kanyang resulta. Walang pinagkaiba sa systemic. Contact lang siya pero walang pinagkaiba sa systemic. So sa systemic mga ka-farmers, kahit anong pang mga systemic, Triple 8, okay, Wave Blaster, Todo Max, marami tayong makikita mga ka-farmers, no, na mga glyphosate ammonium. Glyphosate lang mga ka-farmers. So hindi siya pwede, hindi siya advisable. Okay, pwede naman siguro kung halimbawa ay wala pang tanim, kakaumpisa mo lang nag-land prep, pero mas maganda mga ka-farmers, wag na lang. Okay, pag may mga nakatanim na kagaya sa akin, ito inisprehan ko, tapos yung may mga pailang-ilang sibol, yun lang po ang pinapataba. So kunti na lang mga ka-farmers kaysa hindi na i-isprehan. So yung mga ganito mga ka-farmers, yun lang ang ating isprehan, no? Okay, so sana po mga ka-farmers yung ginagawa nating video sa hapong ito ay nakakatulong po sa inyo. Sana nga ay magpapatuloy din ang inyong suporta, no, o pag-share sa ating mga at pag-comment. So abangan nyo lang mga ka-farmers, kasi bumibili na po ako ng whiteboard para isulat ko. Kasi mas maganda mga ka-farmers na para bang nagtuturo ako sa school, no, na kasi pag halimbawa ay nakasulat tapos hindi nyo matatandaan, pwede nyo i-screenshot mga ka-farmers. Kasi halimbawa kung insecticide ang ating halimbawa kayo ngayon nag-ano tayo sa paano natin gagamitin ng tama ang mga insecticide. So para sa kalaman sa lahat, kailangan basahin ang label kung ano ang nakasulat para malaman natin kung ano ang mga fisting insektong kayang i-control sa insecticide na ginagamit mo. Tapos ang dosage, di ba? So isulat natin mga ka-farmers para malaman natin. Din tapos paano po natin malalaman na yung pesting insekto na ito ay aphids, ito ay thrips, ito ay mites, ito ay whitefly. Okay, pwede kayo mag-search sa Google mga ka-farmers. So ibibigay ang lahat ng mga halimbawa, so mga fisting insekto ng saking insect, yan makikita mo mga ka-farmers. So sa pag-ikot mo mga ka-farmers, ito pa lang ano. So ganyan mga ka-farmers, no, kailangan mag-research tayo kung anong mga klaseng mga insekto ang meron sa taniman natin ng talong. Tapos kailangan nating mag-search o mag-research kung ano ang mga sakit sa talong, para malaman po natin sa mga fungicide na ating gagamitin, na pag halimbawa ay nagka-anthracnose, ay ang lumabas doon pag search mo Eminenstar, okay, Amistar, okay, ang lumabas doon ay Robato, ang lumabas doon ay mga Carbendazim, mga Rally, yung mga ganyan, Luna Sensation. So alam mo na mga ka-farmers, tapos may idea ka na. Okay, kasi mga ka-farmers, pag i-ano mo sa Google,
lahat ng mga fungus sa talong yan lumabas, lahat ng mga feasting insekto sa talong ay lumabas. So ganyan lang mga ka-farmers. Tapos sa ating gawing mga content sa susunod na mga araw, parang meron akong malilit na whiteboard. Halimbawa kung ang talking point natin ay patungkol sa tatlong pestisidyo para sa pagkontrol sa mga suwing at saking insect. So iano natin ang dosage, tapos ang mga feasting insekto na yon kung ano ang kaya nilang i-control. Kung halimbawa ito talking point natin ay para sa mga fungus, so alamin natin kung anong mga fungicide at ano po ang mga sakit na kaya nila. At higit sa lahat yung dosage, yun po ang pinaka importante. So sa ganyang mga pamaraan mga ka-farmers, hindi na tayo mahihirapan lalo na sa mga baguhan at wala pang idea sa farming. Okay, so yun lang siguro no ang may share at naibahagi ko sa inyo sa hapong ito. Sana po ay nakakatulong po sa inyo lalo na sa mga baguhan at wala pang alam mga ka-farmers sa mga insecticide, fungicide, foliar, lalo na sa mga fertilizer na ating ginagamit. Okay, so bago tayo magtapos, may galab siya to ulit sa ating lahat, lalo na kay ka-farmer Elias ng Santa Cruz, Zambales. So palagi po niyang inabangan mga ka-farmers no, ang ating mga latest na mga upload na video. So maraming salamat ka-farmers. Sana po ay magpatuloy po ang kanyang pagsuporta sa ating munting YouTube channel at saka sa pag-share po no ng mga video natin para maraming makapanood. So patuloy akong mag-share at magbahagi sa inyo ng kaalaman ko sa pagpa-farming. Hindi naman ako expert. At least mga ka-farmers, dahil may karanasan na po tayong sa loob ng 35 years na, meron na tayong natutunan. Kasi mga ka-farmers, yung pagsasaka ay simulang bata pa ako, no? Nag-aaral pa lang ako sa grade 3 mga ka-farmers. Ang pagtatanim na pitsay sa grade 3 na edad ko ay napaka-basic. Kasi bago ako papuntahin ng school ng nanay, kailangan ko makapag pulverize ng tataniman ng pitsay pag uwi sa hapon. So ganyan kami sa edad ko na grade 3 pa lang, no, student, sa mga 9 years old, ganyan na. Hanggang sa ako ay nag grade 6, no, 12 years old, kaya ko nang magtanim mag-isa 7,000 kapuno na Vilfipir, no. So yun po mga ka-farmers, maaga akong natuto no, sa gawaing bukirin. Kasi ang lolo ko, ang tatay ko, at saka kami ay mga farmer. Yun lang po no mga ka-farmers. Kahit farmer lang po kami mga ka-farmers, kahit farmers lang ang tatay ko, kasi marami kaming magkakapatid. Meron din akong mga kakapatid na nakapagtapos no ng guro, pulis. So yun po sila, meron 3 guro, okay, 1 pulis. Ako at ang ate ko ay mahilig sa farming. So yan po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share at may bagi ko po sa inyo. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Ako na po yung magpapaalam mga ka-farmers sa inyo. Bye bye na po. Thank you.